Maintindihan niyo lamang po yan, yung bagay na yan, magpapasalamat ka talaga sa Panginoon. At gagamitin mo ang iyong buhay para sa ipasalamatan. Gagamitin mo ang iyong buhay para sa ipaglingkuran. Tandaan ang iyong pagpapasalamat sa kanyang wagas na pag-ibig at pagpapatawad sa iyo. Sa magandang hapon po muli mga kapatid, welcome po muli to my channel Bro RC TV. Sa hapon na ito, ang pag-usapan po natin ay yung nandun sa Luke 7 verse 38. Tumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Umiiyak na binasa niya ng kanyang mga luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ng kanyang sariling buhok, sinalikan at binuhusan ng kabango ang mga paa nito. Palain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tulungan nawa tayo sa hapon na ito na maunawaan natin kung ano man yung mga bagay na gustong ihatid sa atin na aral mula sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Makita natin dito yung act of devotion ng babae. Nakita natin dito yung kanyang di matinag na pag-ibig sa ating Panginoon. Kasi hindi siya tumigil na paglingkuran ng ating Panginoon sa kabila ng mapanghusgang kapaligiran. Kasi nga, ang turing sa kanya sa bayan na yun ay isang babaeng makasalanan. At siyempre, pagka ganun ang turing sa'yo ng mga tao, siyempre, nandun yung pakiramdam na isolated, discriminated, parang naiiba ka. Pero sa kabila ng ganung pagtingin sa kanya ng mga tao, hindi napigilan na paglingkuran niya ang ating Panginoon. Yung kanyang act of devotion, yung kanyang unwavering love, yung di matinag na pag-ibig sa ating Panginoon ay kanyang naisagawa sa kabila ng kanyang mahirap na sirkumstansya, sa kabila ng kanyang kalagayan sa ganong sitwasyon. Pinakita niya yung kanyang pag-ibig, yung kanyang pagmamahal sa ating Panginoon. Hindi mo basta-basta susukuan ang isang bagay na ginagawa mo ng may puso. Kaya yung babae na yun, nakita natin yung sa salita ng Panginoon na sa kabila ng kanyang mahirap na sirkumstansya, ang turing sa kanya, babae makasalanan. Pero hindi naging hadlang yung bagay na yon para paglingkuran niya, ipakita niya yung kanyang matibay na pagmamahal sa ating Panginoon Jesucristo. Kalawang bagay na makikita natin dito is yung humility. Yung act niya kasi na yun, yung kanyang itinilos, hinugasan niya ng sarili niyang luha, yung paanan o yung paan ng ating Panginoon Jesucristo, and then pinunasan niya ng kanyang sariling buhok, pinuhusan ng pabango. Kung titignan natin, very unusual yung kanyang ginawa. Kasi nga naman kung tubig at tela yung kanyang ginamit, parang very common. Pero yung pagpapakita ng kanyang kapakumbabaan, ang ginamit niyang tubig na panghugas ay yung sarili niyang luha. At yung pinangpunas na imbis na tela ay ang kanyang sariling buhok. Kaya nga, marahil kinalugdan siya ng Panginoon kasi pinakita niya yung kanyang humility sa kilos na iyon. Pinaglingkuran niya ang ating Panginoon ng may extra effort. Marahil ganyan din yung hinahanap ng Panginoon sa ating mga Kristiyano sa modernong panahon. Kumbaga, paglingkuran naman natin ng may extra effort yung ating Panginoon. Maalala natin yung kwento ni Cain at ni Abel. Si Cain at si Abel kasi, ang kinalugdan na handog ng Panginoon ay yung kay Abel. Bakit? Kasi si Abel, nung siya ay maghandog sa Panginoon, pinili niya talaga yung the best. Yung the best sa kanyang kawan. Pero si Cain kasi, pinili lang niya yung basta kung ano yung madampot niya. Kumbaga dun sa kanyang
tinatangkilik o sa kanyang hain o yung kanyang handog. Ay basta na lamang kung ano yung nadampot niya, ihandog niya. Walang extra effort. Hindi katulad nung kay Abel. Kaya sa katapusan nun, ang kinalugdan na hain ay yung kay Abel. Ganon din sa buhay natin mga Kristiyano. Sa ating kasalukuyang panahon, serve God o serve our Lord with extra effort bilang pagpapakita ng kapakumbabaan bilang mga Kristiyano. Ikatlong bagay na makikita natin dito is yung gratitude, pagpapasalamat. Yung kanyang ikinilos na yon ay tanda ng kanyang pagpapasalamat sa ating Panginoon. Kasi kung alam mo lang talaga yung tunay mong kalagayan, kung wala kang Panginoong Jesucristo sa iyong buhay, mas maiintindihan mo kung paano maglingkod ng may puso sa ating Panginoon. Sabi ng Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Nakita natin sa Bible yan na the wages of sin is death. Hindi lamang physical na kamatayan ang sinasabi ko doon, kundi yung eternal na kamatayan. Wala ka nang tatamuhin kabutihan ng Diyos pag ikaw ay habang buhay na napahiwalay sa Panginoon sa kabilang buhay. Maintindihan niyo lamang po yan, yung bagay na yan, magpapasalamat ka talaga sa Panginoon. At gagamitin mo ang iyong buhay para siya ay pasalamatan. Gagamitin mo ang iyong buhay para siya ay paglingkuran. Tanda ng iyong pagpapasalamat sa kanyang wagas na pag-ibig at pagpapatawad sa iyo. Kasi kung titignan natin yon, dapat tayo po ang nasa krus ng Kalbaryo sana. Tayo sana yung pinarusahan doon. Pero inako ng ating Panginoon sa Kristo. Yung parusa sana ng kasalanan ay sa iyo dapat yun o sa akin dapat yun. Pero inako niya para tayo ay magkaroon ng kapatawaran. Kaya nga, yung babae na ito, sa kwento na ito, nakita niya kung gaano kalaki yung ibinigay ng ating Panginoon. Kapatawaran na pagmamahal sa Kanya. Yung kanyang ikinilos na yun, pinunasan niya ng sariling buhok, nugasan niya ng sariling luha, yung mga paa ng ating Panginoon at binuhusan ng pabango. Yun ay simbolo ng kanyang lubos na pagpapasalamat sa ating Panginoon dahil sa ipinatawad at pinadamahan ng pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya nga, bilang refleksyon sa atin bilang mga Kristiyano, paano natin pinapakita yung ating selfless love and devotion, yung humility sa buhay natin, paano natin ito pinapakita. Gayun din yung gratitude. Paano natin ina-express yung gratitude for God's love and forgiveness. Yung pagmamahal na ipinakita ng Panginoon, yung forgiveness na ibinigay ng ating Panginoon. Tayo naman, yung ating pagpapasalamat, paano ba natin ito ina-express? Make love and devotion to God a priority. Dapat prioridad natin na mahalin at paglingkuran ng ating Panginoon. Yung paglilingkod sa kapwa, maghanap tayo ng mga opportunity para paglingkuran din yung ating kapwa with humility at express natin yung gratitude. Maghanap tayo ng mga paraan para express yung gratitude for God's love and forgiveness. Kaya nga, sa hapon na ito, sana yung konting bagay na ito mga kapatid ay nakapagbigay paalala sa bawat isa sa atin. Sa ikinilos ng babae ngayon, yung pagpapakita ng kanyang pagmamahal, kapakumbabaan at pagpapasalamat ay nawa sa ating mga Kristiyano sa modernong panahon ay maging panuntunan din natin sa ating mga buhay pananampalataya. Di lamang sa hapon na ito, God bless you kapatid. Glory to God.